today. We thank you, Lord, that you are our God who knows our heart, the one who can really see through us. Lord, we praise you for this morning. We praise you for our good health, Lord, that we are able to come here to the church and we are able to worship you, Lord God, in this place. We thank you, Lord, for this building, this church, Lord, that has continuously been providing an avenue for us to just worship you and be with our fellow Christians, fellow believers. Father, at this time, we would like to confess our sins. Church, I invite everyone to just be with the Lord and tell the Lord the things that you think might have hurt Him. Yung mga bagay na tingin nyo na hindi naging karapat-dapat o kanais-nais sa paningin in the eyes of the Lord. I'll give you time to do this by yourselves and with the Lord. Lord, we thank you that we can come to you and that you said in your word that we can come boldly to you, Lord God. That in you there's forgiveness, in you there are second chances, third chances, fourth chances, Lord. But we don't want to risk being away from you, Lord God. And we thank you that we can come back to your presence, Lord. And you are faithful and just to cleanse us from all those sins that we allow ourselves to be into. Thank you, Lord, that you will continuously correct us and bring us to the path towards you. Church, at this point, I'd like you to offer your thanksgiving to the Lord for the things that He has done over the week. You can open your mouth and tell to the Lord, Lord, thank you for this life. You can start thanking the Lord with your life, with your loved ones. Sige po, buksan po niyo yung mga labi niyo and you can just talk to the Lord right now. You can just simply thank Him for the house that you have, the bed that you slept in yesterday, last night, and for the people around you who have been kind to you, who have been taking care of you. Lord, we thank you for them. We thank you, Lord, for people who are continuously has been on our side. And Lord, we thank you for the things that are coming our way from you. Alam ko po, you have things that you are asking from the Lord right now. You can tell them the things that you are asking from the Lord. Our Lord is rich, mayaman ang Panginoon. There's no limit to what He can give you. There's no limit to what He can bring to your table. So you can just ask the Lord, Lord, how can I have these things? How can I have those things, Lord God? What are the things that I need to obey? Ask the Lord first that one, and then you can ask Him everything and anything that you could possibly think of. That one He can give. And we'll now proceed to our corporate prayer. Let's pray. You can do the Tagalog po and then we can do the English. We'll do the Tagalog po for everyone. Sabay-sabay po tayo. Heavenly Father, ipinapanalangin po namin ang patuloy na pagbubukas ng mga bintana ng kalangitan upang ibuhos sa amin ang umaapaw na pagpapala at probisyon, hindi lamang para sa inyong gawain, kundi lalong-lalo na po para rin sa amin at sa aming mga tahanan. Tunay ngang kahit kailan ay di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin, laging laan. Amen. Let's pray for our community. Lord, ipinapanalangin po namin ang aming community sa inyong trono ng awa. May we draw them to you, Lord, and not to us.
at sa kanilang pagtanggap ng pagpapalang material at pinansyal, makasama rin dito ang pagpapalang espiritual nang walang iba kundi ang pagtanggap nila kay Jesus bilang personal Lord and Savior. Heavenly Father, ipinapanalangin po naming lumambot ang puso ng mga tao para sa inyo at tanggapin ang pag-ibig ninyo ng walang pasubali. Lord, we pray for community transformation and spiritual revival. In Jesus' name, amen. Let's pray for the lost. Let's mention the names of our friends, families, relatives, and all the people who have received us through our acts of kindness, projects, missionary for a day, and bless them with salvation. Yung mga lost po, ibig sabihin po yung mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Jesus at hindi pa tinatanggap na siya ay ating Panginoon. Let's bring them up to the Lord, especially our loved ones, ang ating mga relatives, no? Let's pray. Ipinapanalangin namin ang kaligtasan ng mga naliligaw ng landas at hindi pa nananampalataya kay Jesus. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Agawin mo sila sa kuko ng kadiliman at dalhin sa kaliwanagan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray for our church. Let's pray for Faith Family Church GMA. Lord, we pray for open heavens, open doors from you. Lord, to provide a permanent place for our Sunday celebrations in GMA. We pray for wisdom, leading, guidance, covering, and protection, provisions for the core group members who are strategizing the ministry. We pray for FFC inactive members who are from GMA, Cavite, that they would be revived and be called to active involvement in the ministry once more, that they would turn their back to you and do the works they did at first, that our brothers and sisters in GMA would hunger and thirst and long for you, Jesus. Father in heaven, we pray that you would bring them back to their faith family once more. Now let's pray for Airman's Village and Paliparan churches. We pray that the word of the Lord among us will spread rapidly and be glorified in all our congregations. We pray that they will be rescued from troublesome and evil people, for not all have the faith. For you, O Lord, are faithful, and you will strengthen and protect our brothers and sisters and us too from the evil one, that all of the brethren would be diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Amen. We pray for your presence, Lord, leading and wisdom. We pray for your protection, provision for our council members. Pray for Pastor June and Nel Trinidad, Ambassador Beth Buensuceso, Sister Edna Blanca Flor, Sister Heidi Rillo, especially to my Mama Lin Yang, and Pastoral Yossi Katukod. For our outreach ministers, Pastor June and Sister Net Ferrando, Pastor Ray and Sister Vicky Roca, as they lead and shepherd FFC Airman's Village and FFC Paliparan respectively. Let's pray for Faith Family Christian School. Lord, we pray for a lot and a structure where we can house the main building of the school. Heavenly Father, we believe that you have entrusted to us to enforce your will to be done and your kingdom be established in our city by operating Faith Family Christian School. Thank you, Lord, for the very good response of our ministry partners and supporters to give financial support to the Legacy Scholarship Program. Continually bless their lives and respective families as they give to our vision and mission to work for community transformation through Christian education. Lord, we pray na lahat ng aming kapatiran sa Faith Family Church ay buong pusong tangkilikin at itaguyod at suportahan ang gawaing ito para sa mga bata sa aming community, para hubugin at turuan ng biblical values through our school. And eventually, Lord, makapag-produce po kami ng mga God-fearing, Christ-centered, at mapagmahal sa inyo, O Diyos, at gayon din sa aming bayan, at may malasakit sa aming kapwa at mga kababayan. Heavenly Father, maraming salamat po for finally obtaining the DepEd permit to operate and offer a complete kindergarten and elementary program at FFC. Thank you for all the support, for all the favors extended to us. In Jesus' name, amen. Let's pray for our government leaders. Sometimes it's hard to pray for these people, no? But this is the only thing we can do, no?
Hindi natin sila masabihan, hindi natin sila mademanda. We cannot bring them to court kung wala tayong ganong finances or resources. But we can always bring them to the Lord. So let's pray. We pray for President Bongbong Marcos, VP Sara Duterte, our senators and congressmen, our Chief Justice, our Associate Justices and Judges of the lower courts, and all of our public servants. Ipinapanalangin namin ang kanilang personal salvation, Lord. Ganon din ang kanilang buong sambahayan. Panginoong Jesus, dalangin naming mapagtanto nilang kayo ang kanilang katuwang at sanggunian sa gitna ng napakalaking responsibility nila sa mga taong pinaglilingkuran nila. Dahil kayo ang aming Diyos, ang nakakakita sa lahat ng puso ng tao, Lord, i-expose mo ang mga mapag-imbot, mandarambong, at mapang-abuso sa kanilang tungkulin at mapagsamantala sa kanilang mga hawak na kapangyarihan at posisyon sa pamahalaan. Itaas mo, Lord, ang mga tapat sa inyo at sa aming bayan at mamamayan. At gayon din naman, Lord, ibaba mo ang mga hindi karapat-dapat sa kanilang mga tungkulin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let's pray for healing. Among us, there are sick people. I ask for your prayer para po sa aking ina, si Mama Lynn. Continue to pray for her. And let's pray also for others whom you know na may sakit po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming dakilang manggagamot, abutin niyo po at hipuin ng inyong mapagpalang mga kamay at pagalingin sa kanilang karamdaman na nasa aming kalagitnaan. Lord, we rebuke the spirit of infirmity, of sickness, of illness, and pain in the name of Jesus Christ. And we appropriate the precious blood of Jesus upon them. By His wounds, they are healed. We declare that the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, who dwells in them, will also give life to their mortal bodies through His Spirit. And we declare and claim all will be well with them, and that they will be as healthy in body as they are strong in spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray for protection. Aming Ama at aming Diyos, ipinapahid namin ang pawis ng Panginoong Jesus na nagmistulang dugo sa tindi ng kanyang hinagpis sa pananalangin sa hardin ng Getsemane. Pinapawalang bisa namin ang lahat ng sumpa ng kasalanan sa aming tahanan. Sinasaway namin ang lahat ng kasakitan at kahirapang dala ng aming nununong si Adan at tinatanggap namin ang kalayaang hatid ng pagtubos sa amin, Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Kaming nananahan sa piling nyo, kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay inyong kakalingain. Masasabi namin sa inyo, Panginoon, kayo ang kumakalinga sa amin at nagtatanggol. Kayo ang aming Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ninyo kami sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Thank you, Lord. Iingatan niyo kaming gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan niyo kami at ipagtatanggol ng inyong katapatan. Amen. Dahil ginawa namin kayong kanlungan, O Panginoon, kayong kataas-taasang Diyos, ang aming tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa amin at sa aming tahanan, dahil uutusan ninyo ang inyong mga anghel upang ingatan kami saan man kami magpunta. Bubuhatin kami upang hindi masugatan ang aming mga paa sa bato. Tatapakan namin ang mga leon at mga makamandag na ahas. Sinabi niyo, O Diyos, ililigtas niyo at iingatan ang umiibig at kumikilala sa inyo, kami yung Lord. Kapag kami tumawag sa inyo, ay inyo kaming sasagutin. Sa oras ng kaguluhan, inyo kaming sasamahan. Ililigtas niyo kami at pararangalan. Thank you, O God. Bibigyan niyo kami ng mahabang buhay at ipapakita niyo sa amin ang inyong pagliligtas. Kaya't maraming salamat po sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now let's go to our scripture reading. It's galing po ito sa Psalms 8 verse 1. Sabay-sabay po tayo. Psalms 8 verse 1. So while waiting, ayan na po. Okay, sabay-sabay po tayo from the New American Standard Bible.
Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have displayed your splendor above the heavens. Verse 2, from the mouths of infants and nursing babies, you have established strength because of your enemies, to do away with the enemy and the revengeful. Verse 3, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you think of him, and a son of man that you are concerned about him? Yet you have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and majesty. You have him rule over the works of your hands, and you have put everything under his feet, all sheep and oxen, and also the animals of the field, the birds of the sky and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. Lord, O Lord, how majestic is your name in all the earth. In Tagalog po, sabay-sabay rin tayo. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadalakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinapakita nyo ang inyong kalwalatian hanggang sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang, at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mababangis na hayop. Ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Let's worship the Lord! Hallelujah. Magandang morning po sa inyong lahat. Magandang morning po. Amen. Magpupuri po tayo sa Panginoon sa araw na ito, sa umaga na ito. Alam niyo ba, kaninang umaga pagising ko, una pong sumagi sa isip ko, Lord, ano ba yung purpose mo sa buhay ko? So, yun po, to worship you, to glorify you. Ngayon po nandito tayo. Ang lahat po tayo dito, may kanya-kanyang dala. Ano man pong nararamdaman natin, kalungkutan, ano man pong mayroon tayo, ibigay po natin sa Panginoon. Ito pong time na kung saan sama-sama nating purihan, luwalhatiin ang ating Panginoon pagkat ito'y nararapat. Amen po ba? Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang ating Panginoon. Come on church. Sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Come on, church! Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sige po, ibigay po natin the best na papuri sa umagang ito. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Amen. Ikaway natin sa Panginoon. Isaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sige po, ulitin po natin. Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak natin ating mga kamay. Come on, church, come on! Sige po, bigay po natin ang the best sa umagang ito. Natutuwa po ang kalangitan, nakikita tayo na sama-sama, nagpupuri sa Kanya. Amen! Halina't sama
church. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Ipalakpak ang iyong Kaway-kaway po natin sa Panginoon. itaas. Come on, church. Ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay Come on. Church, come on. ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Come on. Come on, church. Ito na po ang pagkakataon natin. Naibigay natin ang lahat-lahat para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Sabayan niyo po ako. Pangunahan ko po kayo sa pagpupuri, pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Aking mamasdan, araw-araw. Kung aking pag-isip, kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, church! Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kayo na po ang nagmahal sa aming Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may magsubok man o pag-ibitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko mapabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sige po, church! Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na at sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na at sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko pa. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church. Thank you, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O
Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on! Thank you, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo magsasaya sa piling ng Panginoon. Come on, church. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya One more sa chance. piling mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Lord, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Sabi mo po sa word mo, and everything, we give thank you, Panginoon, Lord God. First Thessalonians 5:18. Kaya po, lahat ng bagay, ipasalamat po natin sa ating Panginoon. Lalo ng buhay natin. Ngayon po, narito tayo. This time, ito na pong pagkakataon. Bigay po natin. Awitin po natin. Ang awiting ito nagmumula sa ating mga puso. Hindi po tinitingnan kung anong estado ng buhay mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang laman ng puso mo. Kung gaano po natin siya kamahal. Kung gaano po natin i-offer yung life natin. Yung time natin para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Lord, nakikita mo yung puso namin, Lord. Kilala mo po kami, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Hallelujah. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, Alam po ng Panginoon yun. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinutuwid po tayo ng ating Panginoon. Everyday po. Alam po ng Panginoon kung gaano po tayo makasalanan. Kaya narito tayo, purihin natin siya. Bigay natin ang best na papuri. Amen. Salamat sa'yo, Panginoon. Sige po, sinisiyasat po ng Panginoon ang puso natin. Kung gaano po ka-genuine, kung gaano po ka-totoo. Amen. Hallelujah. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa. Lord, ito po yung ino-offer namin, yung life namin, Panginoon. Nandito po kami, Lord God. Kilala mo po kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito. Huwag niyo pong tingnan niyo kasama niyo. Just focus, Jesus. Focus po tayo sa Panginoon. Ay tiyak mo nga nalalaman.
lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nababalik. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman. Salamat, Panginoon, Kilala po tayo ng ating Panginoon. ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Come on! Thank you, Panginoon. Maraming salamat. Binabago mo kami araw-araw. Magpupuri kami habang kami nabubuhay, Panginoon. Aking pagpatunguhan, salamat sa'yo, Panginoon. Come on, church. Sabayan niyo po ako. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Come on. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Ikaw lang ang may alam ng aking Patutunguhan. salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lang ang Ikaw lang po nakakalam sa aming Panginoon. aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Come on, church. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Gusto po ng Panginoon na ang inaawit natin ay nagmumula sa ating mga puso. Tinitingnan niya po yung puso natin. Hindi po sa estado ng buhay natin. Alam po ng Panginoon ang dala-dala mong problema, kalungkutan. Lahat po ay may kasagutan. Sa taas lang po ang ating Panginoon. Siya lang po ang best answer sa lahat ng mga problema natin. Sa lahat ng dinadala natin. Sakit, siya lang po ang magilom nito. Amen. Yung pamilya natin, yung financial natin, siya po magbibigay niyan. Yan po, tested na po sa buhay ko yan. Sa akin pong experience, bilang isang marino, almost 23 years, sa lahat mo, na minsan, isang bagay lang, magbibigay na ako, but dahil po sa Panginoon, humingi lang po ako sa Kanya, Lord, kayo na pong bahala. Kayo po ang Lord, kayo po ang may akda, kayo po ang may bigay sa akin. Ano ba ang purpose ko sa buhay na ito? Di ba to give you worship, to give you praise? Ialayan ka, Panginoon, ng papurit pagsamba. Nakakalimutan na po natin kung ano ang halaga ng buhay natin. Nakakalimutan na natin kung kanino para ba saan tayo? Para ba sa kayamanan natin? Di ba para sa Panginoon? Kaya church, samahan mo ako, samahan niyo mo. Purihin natin ang ating Panginoon. Napakabuti na po ng ating Panginoon. Come on. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat habang panahon, maging sa kabila man ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na
siyang nagbibigay tanlang. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y lagi pupuri. Lord, narito po kami. Magpupuri, Panginoon. Mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Come on. O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Dakila ka, tapat ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on, church. Come on. Hallelujah. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Come on, dakila ka, O Diyos. Tapat ka lagi, Panginoon, sa buhay namin. Come on, church. Ito po ang aming pagsamba. Ito po ang aming papuri sa umagang ito, Panginoon. Para po sa inyo. At tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y
aking Diyos, dakila. Dakila ka. Come on. Sigaw natin, church. Dakila ka. Ulitin. Ano po ang ating Diyos? Dakila ka. Hallelujah. Come on. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Ang puso namin, nilinis mo sa umagang ito. Lahat, ang laman ng puso namin, papurit, pagsamba. Napakabuti mo. Thank you po, Banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit. Siksik, tiklig na umaapaw ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Magpupuri at sumamba kami sa inyo. Kaya, Lord, ito po ang aming dalangin. Ito ang aming pagsamba. Ito ang aming awitin, Panginoon, sa mula sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus at sa Banal na Espiritu, sabay-sabay nagsabi ng Amen! Thank you. Hello po, yan. Makakaupo na po tayo, hindi po tayo naliligaw. Oo, para sa aming mga bisita, talagang ganyan kami mag-worship, no? Bigay na bigay. Talagang buong puso, buong lakas. Kasi nga sabi ni Kuya Carlo kanina, just a reminder, we are made to worship the Lord. So bago po tayo tumungo sa ating pagbibigay, batiin muna po natin ang ating mga bisita. Pawagin ko po, tapos tatayo lang po tayo. Wow! Ang ganda, ang gara, bago. Hindi na mahiwagang baol. Bakit? Grabe, okay, sige. May mga partition ba yan? Anong mga partition yan? Parang may mga nakikita ako. Baka maguluhan kami, ha? Okay, so pag tinawag ko po yung pangalan nyo, tayo po tayo. Tapos, tatayo lang po muna tayo. Sige po. Galing po sila sa Greenwoods. Mga parents po ito sa ating school. Si Mr. Mike and Michelle Argilia, tayo po tayo. And kasama po nila yung kanilang mga anak. Yan, sila Isabella, si Sab, si Olivia, at saka si Ethan. Yan. Okay, welcome po. Mayroon pa bang bisita na hindi na, wala na. Ganito po yung kamay niyo po. Yan. Yan, parang tatanggap kayo. Okay, nandito po tayo sa Faith Family Church. Hindi po kayo naliligaw and we would like to welcome you. At meron po kaming small gifts sa inyo. Ay, hindi pala, malaki pala po ito. Okay, church, are you ready? Ay, parang hindi pa masyado. Church, are you ready? Okay, 1, 2, 3. God bless you! Yan, welcome po. Thank you very much. Yan po, makakaupo na po kayo. Yan, binless lang po namin kayo for coming here and we hope that you have been blessed during the worship time. So now we'll proceed to another form of worship po. Ito ay pag-worship po sa ating pananalapi. Alam niyo po sa Bible, mas marami pang teachings ang Lord tungkol sa pera kesa sa pagmamahal. Wow, no? Talagang marami siyang turo sa pera kasi dahil po yung puso natin, minsan pag marami ng pera, ano nangyayari? Lumalayo na sa pagmamahal sa Panginoon. Nakakalimutan na natin that He is our blesser. Okay, may share lang po ako sa inyo. Thank you sa ating worship leader, Kuya Carlo. Yan. Alam niyo si Kuya Carlo, minsan-minsan lang yan bumababa eh. Pero pag bumaba yan, nasa baba talaga siya. Part kami noon ng nagbibilang ng tithes and offering. Kuya Carlo, alam mo, nakalimutan mo na to kasi it has been so long, no? Very long time ago na to. Wala pa silang sasakyan, yung bahay nila doon pa sa Phase 3, no? Yun. Kami part po kami nagbibilang. Ngayon, nagulat kami sa offering box, merong lata ng Coke in can. Sabi namin, sino ba namang bata ang naglagay ng Coke in can dito sa nagtapon, walang yung empty Coke in can. Naglaro na naman siguro yung mga bata natin, no? Ate Edna, naalala mo tong kwentong to? Itatapon na namin yung Coke in can. Sabi ko, teka. Shinake ko, may laman, Ed. Ay ko, may laman. Alam nyo, pag open namin ng Coke in can, meron $200. Tama? $200, no? US dollars yung laman nun. Tapos, isa lang ang naiisip ko na tanungin kung kanino galing ito.
So tinanong ko siya, lumapit ako kay Kuya Carlo. Sabi ko, sa'yo ba galing yung Coke in can na may lamang $200? Sabi niya, oo, iniipon ko yan sa barko. Nandun daw yan sa cabin ata, no, nandoon. Tapos sinuhulugan niya ng $20, hanggang makaipon siya ng $200. Ganyan siya ka-faithful sa Lord na in His work, no, talagang nagbibigay siya sa Panginoon. And now I think we can see the fruits of their labor, fruits of their faithfulness sa Lord. Biniyayaan sila ng 4 na anak. Yan, no? Meron na silang medyo malaki-laking bahay na nakakakilos na sila ng maayos. And of course, yung sasakyan nila. And promotion and extension of employment, dagdag na sahod, utang na biglang nabayaran. Lahat yon ng mga natin, yung ating mga kaninang mga binabanggit, lahat yon na nare-receive nila because of their faithfulness. So now, I'm encouraging everyone to put your faith in the Lord when it comes to your finances. Hindi magkukulang ang Lord sa inyo. Kahit na napakaliit ng sweldo nyo, the Lord will not, yung hindi niya kayo pagkukulangin, no? Nandyan yan, it's enough for your need. Katulad ng mana na binigay niya sa Israel before. Hindi niya pinapasobra. Minsan sobra, and yung sobra, anong ginagawa dapat sa sobra? Of course, iniimpok yung iba, but the rest, syempre, ibinibless. Yan. Okay, give, and it will come back to you, good measured, pressed together, pressed down, shaken together, running over. So let's prepare our tithes and offering and declare our thanksgiving to the prayer of blessings. Okay, sa English naman tayo ngayon. Sir, we'll be using this in English. Okay, so ready? 1, 2, 3. Our Heavenly Father, as we give back our tithes and offerings this morning, in the name of Jesus, we reverse the curse of poverty and we rebuke the enemy for wanting to steal from us and destroy our livelihood. We command the floodgates of heaven to open for us and pour out a blessing that overflows in the form of love gifts, discounts, refund, rebates, promotion and extension of employment, salary increase, debts paid to us, interest and return of investments, prizes won, inheritance left to us, subsidies and grants from our local and national government. Thank you, Lord, for your kindness and faithfulness in providing our needs. In Jesus' name we pray. Amen. Senior lane na next time. Senior lane on the right. Pati di sa tithes and offering may senior lane. Okay, joke lang po yun. So let's pray for our tithes and offering. Let's close our eyes and let's bow our heads, extend our arms to our tithes and offerings. Lord, we recognize that you are our blesser, you are our provider. Everything is yours. Sabi po sa Psalm 24 verse 1, everything na narito sa mundong ito ay sa inyo. That's why, Lord God, we can only give back what you have given to us. Lord, we recognize din, Panginoon, that some of us nagbigay kahit na nahihirapan kami financially, Lord. Huwag niyo pong kalilimutan yung mga widow's mite, Lord God. Huwag niyo rin pong kalilimutan yung mga sacrificial giving. At lalong-lalo na huwag niyo pong kalilimutan, Lord God, don't ever forget the obedience of your children in tithing and offering. Lord, we pray that our church will handle these finances na katulad ng mabuting steward niyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po sa puso at isipan namin ang aming sariling kapakanan, Lord God. And we pray that these money, Lord God, will be used to extend your kingdom
to push your kingdom onto this earth. Salamat, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Okay, kids! Kids, let's go! Dito tayo sa unahan. Go! Yan. Yan, let's go. Okay. Yan. Ethan, come on. We'll be praying for you. Okay. Okay. Come on. Baby. Ha? Hindi ka na, baby. Meron pa ba? O, yung mga batang isip. Okay, so let's extend our hands to our children. Tingnan niyo po sila. Look at them. And let's say our prayer of blessings to them. Lord God, maraming salamat po that there are children in this church. Lord, we are sure, Panginoon, na habang dumarami ang mga bata, dumarami rin, Lord, yung mga i-mold namin at ilalapit sa inyo, Panginoon. We first pray for their salvation, Lord God, that they would know you as their personal Lord and Savior. And then, Lord God, we pray that they will be the messenger in their household. Sila po ang magiging missionaries in their own household para ipakilala sa kanilang mga magulang at kamag-anak kung sino ang Diyos. Maraming salamat, Lord God, that you have been a blessing to these children. We pray, Lord God, that na walang sakit, accident, at masasamang tao na lalapit sa kanila, put a hedge of protection over these children, papunta sa school nila, paglalaro sa school nila. Thank you, Panginoon, that we can pray all this in the mighty name of Jesus. Amen. Okay? Bye-bye. Okay. So now, let's welcome our speaker, Pastora Nell Trinidad. Ay, reminders pa pala. Na-excite naman po ako sa ganda nyo. Naka-yellow kayo. So, reminders first. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, mas maganda kayo at mas gwapo. Pero ako yung pinakamaganda. 2026 is the year of the Holy Spirit. And sobrang excited po sa journey na to because ako po yung unang nagbe-benefit on how God the Father and God the Son and God the Holy Spirit is really making a very beautiful revelation po kung gaano po kamahal ng Diyos ang tao. No? And as we deal with our subject for today, yung ating pong pag-aaralan is the role of the Holy Spirit in the creation of man. Tayo po ay sandaling yumukod at manalangin. Our dear Heavenly Father, we praise you, we bless you, and we honor you. We give back the highest praise, the highest worship, the highest service unto your throne of grace because you deserve it, O God. And as we come before you this morning, we pray, O Lord, that the Holy Spirit will inspire the Word of God, will illuminate the Word of God, will guide us into all truths, O Lord, and will lead us into a deeper, higher, wider, and longer understanding and realization how God loves us so much and how Jesus Christ cares for us in the way that no other man in this entire universe will be ever to do. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral ng salita mo ngayong umagang ito, dalangin po namin, Panginoon, na tagpuin mo po kami sa panahon at sa punto ng aming mga pangailangan.
sa mga sandali pong ito na pinili po namin, O Diyos, na maglaan ng aming panahon at ng aming atensyon, O Lord, at ng aming commitment na pumunta po sa inyong bahay-sambayan. Lord, wag ka pong papayag na aalis po kami rito, Panginoon, na dala-dala pa rin ang kabigatan na aming puso. Dalangin ko, Panginoon, na as we look at your word, Lord, we will have an immense hope, immeasurable love from you, and a divine revelation and anointing, Lord, on how you can set us apart for your work and for the mission and vision na ipinagkaloob mo po sa amin bilang mga taong minamahal mo. Inisip mo, Lord, at talagang pinagplanuhan mo, at kahit alam mo po ang aming makahinaan at alam mo ang mga punto na kami po ay magfo-follow, Lord, at tatalikod at magkakaroon po ng mga pag-aagam-agam at ng mga doubts against you. You did not count it against us, O Lord. You still decreed in your sovereignty to have us, to create us, and to continue with this world with us as your subject and subject of your love, of your care, and of your nurture. Maraming salamat po, dakilang Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa pakikipisan sa amin ng Banal na Espiritu. Amen and amen. It was pandemic at nagkaroon po ng napakatinding progression yung quarantine regulation sa ating bansa. Mula po sa modified quarantine, kung natatandaan nyo, no? Naging MECQ, Modified Enhanced Quarantine, na kung saan pati po ang mga young people ay hindi na pwedeng lumabas. Kung natatandaan nyo, nagkaroon po ng ganong ordinansa, no po. At yun lang mga may pass ang lumalabas. At sa kabutihang palad po, ang ating pong iglesia hindi po tumigil sa pagbibless sa community, and we continued po sa pamimigay ng ayuda. So we managed to gather resources. The Lord had touched the hearts of people to give. Na bumili po tayo ng bigas kung saan-saan po kami nakakarating ni Kuya Noni para po maganap ng bigas, para po mai-repack at mai-distribute. Pero nung dumating yung time na ibinawal na pong lumabas pati mga bata, nawalan po ako ng katuwang. And at the time, yung anak ko po, bagong panganak. So talagang sobra pong tight yung situation na napilitan po akong magbuhat ng mga bigas. And we are talking about 25 sacks na kung tutusin, hindi po naman kabigatan. Pero dahil napaparami po, at one point, mga 30 sacks po yung binubuhat ko. And I was injured. One time po, nung sa pagbubuhat ko, naramdaman ko na nag-crack po yung aking likod at ako po ay na-paralyze. And at that moment, because it was quarantine, umiyak po ako sa Panginoon. Kasi syempre, pag meron po tayong sakit, the natural thing to do is go to the doctor, no? At magpa-check up, magpagamot. But that was COVID. At ang pinakahuling gustong puntahan ng kahit sino man ay ospital. Tama? At ako po'y takot na takot kasi iniisip ko, ang injury ko sa likod lang, baka naman pag nagpunta ako sa ospital, madamay pa pati yung aking, yung aking immunity. Kasi bilang pastor po, maniwala po kayo sa akin, ang dami ko pong nagawan ng memorial service, mga kapatiran na buhay nung kinuha sa bahay, pero abo na nung ibinalik sa pamilya. So because of that, meron po akong, tao lang naman po, no? Meron po akong ganong takot. Sabi ko, at dumating ako sa point na umiiyak po ako sa Panginoon. I remember, nagre-record po ako noon, hindi po ako makatayo, hindi rin po ako makaupo ng maayos. Kalahati lang po nung aking tagiliran ng nakaupo habang nagre-recording. And those were the very physically painful times na talagang in-endure ko, umiyak po ako sa Panginoon. And at that moment,
talagang sinabi ko po sa kanya, pag hindi mo ako pinagaling, hindi ako gagaling kasi hindi ako pupunta sa doktor. Sinabi ko sa kanya yon. Lord, alam mo naman, delikado sa doktor, parang di alam ni Lord, ano. Pero ganun po kasi ako makipag-usap sa ating Heavenly Father. Parang anak lang po, parang bata lang. Sabi ko, hindi po ako pupunta sa doktor. Kasi baka lalo po ako lumala. Sakit lang sa likod, baka biglang maging COVID. So hindi po talaga ako pupunta. Pag di mo ako papagalingin, hindi ako gagaling. So yun ang sinabi ko sa kanya. And that was Sunday. Natatandaan ko, April po yun. April. And after the online service, ako po ay nasa taas. Actually, hindi po ako makakilos. Nakahiga lamang po ako. And I was crying to the Lord. Sabi ko, Panginoon, have mercy on me. Sabi ko, talaga nagpe-pray po ako and I was praying for healing. And immediately, at that moment, bumulong po sa akin ng Holy Spirit, dumapa ka. It could not be anyone else, mag-isa lang po ako doon. And I immediately obeyed. Sa kalagayan ko po na ako'y nakahiga, hirap na hirap po talaga akong kumilos, kahit katiting. Yung pagdapang yun, sobrang effort po ang ginawa ko. Dahan-dahan. And then pagdapa ko po, I heard a very audible crack. May humila po sa dalawang paa ko. Crack! Parang ginalaw ako ng chiropractor. At alam niyo po, instantly, gumaling po ako. Nawala po yung pain. And in fact, para po ako yung... Sige, mahina pong palakpak yan para sa Panginoon. Dapat ganito. Para po ako yung lungpo na walking and leaping and praise the Lord. Kasi pag bangon ko po sa kama, bumaba po ako agad sa hagdan. Sabi ko, magaling na ako. Nakatunga nga po ang aking mga anak sa akin. Tapos, bumaba ako, umakyat ako. And by Tuesday, I was immediately healed. Completely. And to this day, I am very whole. And I attribute it to the work of God in my life, in particular, God the Holy Spirit. Alam niyo po, ngayong umagang ito, as I present to you a very vivid and sobering subject matter about our totality, our character, yung pagkatao po natin, makikita po natin that God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are all involved para po tayo ay pagyamanin bilang mga tao. And the role of the Holy Spirit in the creation of man, ang pinaka-least na i-explore natin because we, in a way, our issue is more of the lack of imagery. Ika nga. Kasi alam po natin, when we refer to God as our Heavenly Father, maganda po at malinaw ang ating idea of who or what a father is. Because God Himself chose to reveal His community in the context of a family. No? At in that context of the family, ay nauunawaan po natin kung ano o sino ang father of the household. He is someone na tinatawag nating haligi ng tahanan. He is the leader. He is the authority. He is the provider. He is the priest of the household. So wala po tayong problema na maunawaan that God the Father is involved in our humanity, particularly in deciding and decreeing to have us in this world. And subsequently, wala rin po tayong problema na maunawaan ang role ng Panginoong Hesus sa ating pagkatao. Dahil naunawaan po natin that Jesus Christ is a historical figure that no man can deny. And most of the cultic religion or religious beliefs that have arisen in the past generations, in the past centuries, ang mas dinideny nila kay Jesus Christ, basically,
is His deity and His resurrection. At malalaman po natin yan, marami pong mga faith-based groups, naniniwala sila kay Jesus. Minsan bilang chief angel, bilang pasugo, bilang propeta ng Diyos, bilang dakilang teacher, at bilang mabuting tao, pero hindi bilang Diyos. But at least, they cannot deny that Jesus Christ is a historical figure. But of course, the Word of God in Colossians chapter 2 tells us that Jesus Christ is the image of the invisible God. And even Jesus Christ Himself had asserted to Philip that you do not know the Father, but because you have seen me, you have seen and known the Father. So wala po tayong problema. But when it comes to the Holy Spirit, because there's no appropriate imagery that could be attributed to Him, except that during the time of the baptism of Jesus Christ, John the Baptist himself had attested that he saw the Holy Spirit coming down upon him, shaped into a dove. So yun ang pinaka-imagery na na-associate natin sa Holy Spirit. And in Acts, of course, chapter 2, when His manifest presence was experienced by the apostles and the disciples, we know that there were tongues of fire that rested upon each of the apostles. But this morning, I would like to submit to you na God the Holy Spirit is very much involved in our life in the same manner that we have acknowledged, we have thanked, and we have recognized the role of God the Father and God the Son sa atin pong pagkaka-create. So this morning, I would like to give you 3 points on the role of the Holy Spirit in your creation particularly, and in the creation of yours truly, Pastor Anel. Number 1, God the Holy Spirit, in perfect unity with God the Son, concurred with God the Father, and in the fullness of His divine and creative authority, decreed the creation of man. So mga kapatid, it all began when God decreed, dinesisyonan niya, pinlano niya na ikaw ay likhain. O, di ba? Bongga. 1.1, and from God's decree came the reality of man's creation. As soon as God had decreed the creation of man, we will read in Genesis 1:27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. So there was an immediate realization of that decree. Naipatupad agad, naisagawa agad na ikaw ay likhain. Can you imagine that? That God had decreed for you to be born, and immediately, hindi nagpatumpik-tumpik ang Diyos at ikaw ay kanyang nilalang, o ang tao ay kanyang nilalang. So God created man in His image, and the image of God, He created him male and female. He created them. 1.2, and from God's decree came the reality of man's creation according to God's image. So hindi lang tayo nilalang basta-basta, pero tayo daw po ay nilalang ayon sa wangis o anyo, likeness ng ating Diyos. And maybe you would ask, you would like to think of that. Anong ibig sabihin that we were made in God's image? Well, to make that statement a little bit simpler for us to understand, we can put it at, let us make man to be like us and to represent us. No? Kaya nga po, di ba, sabi ni Apostol Santiago, wag daw po nating dinudusta o nilalait ang ating kapwa dahil sila po ay ginawa sa wangis ng Diyos. At pag nilalait natin at hinihiya natin ating kapwa at minamaliit natin ating makapwa, ay para rin pong minamaliit natin ang image ng Diyos na ipinasa sa Kanya.
Meron pong 5 aspeto na nais ko pong i-share sa inyo very quickly. I don't have much time, but I would really want to discuss this to you one by one in exhaustion. God willing, I will have the time to do that in many of the messages that I have prepared for you for the whole year of 2026. But let me just go quickly to that idea that our likeness to God was made according to the likeness of God. Number 1, it has to do with our likeness to God in the moral aspect, no? We are creatures who are morally accountable before God for our actions, no? And we have an inner sense of right or wrong that sets us apart from the animals. So ibig pong sabihin yan, meron po tayong sense ng morality. And that is why, if you will look at the civilization all throughout the generation of humanity, makikita po natin that there is sense of morality that is particularly based upon the Mosaic Law. Kaya nga po, bakit alam natin na masama ang magnakaw? No? And it has been a universal law all over, kahit po sa mga bansa na hindi naman kumikilala kay Jesus because of the Mosaic law that is apparently given by God, no? So there is that inner sense of right or wrong that set us apart from animals. And number 2, our likeness to God is also in the sense of the spiritual aspect na kung saan our likeness to God enables us to live in the spiritual realm. Because when we pray, when we praise, and when we hear God speaking to us in an audible, minsan unaudible, pero naririnig natin na boses, that is the time that we are into the spiritual mode of our being. Ano po? So, I've always told you that our life is a parallel of both the natural and the supernatural world. And because we are both a natural and a spiritual being. Na po. Kaya nakaka-relate po tayo, nakakapag-communicate po tayo sa Panginoon in our prayer. And we always say that God is only one prayer away. Imagine that the God of the universe, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na pinakamakapangyarihan, ang Diyos na napakataas at napakatayog, and seated in His majesty is just one prayer away. So when we begin to close our eyes, katulad kanina, and we say, Our Heavenly Father, immediately we are in the presence of God. Amen? And of course, our likeness to God in mental aspect gives us the ability to reason and to think logically, unlike animals. Although, meron po tayo mga animals that when fully trained, na-attain po nila yung brain ng 3-year-old child, katulad po ng mga monkeys, ano? Pero in the fullness of the terms or in the technicality of the term, ang mga tao lang po talagang may logic, no? At wala po ang hayop niyan. And number 4, when we say that we are made in the likeness of God, it is also in relational aspect, expressed in interpersonal human harmony, in marriage, in the family, and community. And when we say community, it can be in the form of the immediate community or the community as a nation. Kaya nga po nakakaramdam tayo ng nationalism. Oo. Yung isang tinalo ni Alex Ayala. No, sino ba yon? Ang hirap kasi ano niya eh. Pero siya, Croatian, no? Ano pangalan niya? Vejcic. Nung in-interview siya, sabi niya, ano masasabi mo sa pagkatalo mo kay Alex Ayala? Sabi niya, kasi ang dami niyang supporter eh. Sabi niya, biro mo, yung crowd is all Filipino. Sabi niya, so, how is that? Sabi niya, sana i-adapt din ako ng mga Pilipino. So that sense of nationalism, galing po yan, with that, ang tawag dito, God creating in us that
image of being relational in a way, no? And that is why, mga kapatid, nakalagay po sa Bible na kahit yung lahi natin, hindi aksidente. Hindi po tayo aksidente na naging Pilipino. Even that was decreed by God, the Father, the Son, and the Holy Spirit in the foundation of the world. Can you imagine that? No, yung pagkatao natin ay talagang fearfully, thoughtfully, and wonderfully planned by God. Kanina po, I could hear Kuya Carlo in his worship na yung worth natin daw, ganyan po tayo kalaga sa Diyos. He doesn't look at us with what we have or who we are. Kasi tao lang naman po ang nagbigay ng ganyang standard, no? Pero ang pagpapahalaga ng Diyos ay pag lumapit tayo sa Kanya, pag pinahalagahan natin siya, doon po natin makikita na talagang napakahalaga niya, natin sa Kanya, pag pinahalagahan natin siya, no? And also in the terms of family. Kaya nga po, kahit sa pamilya, makita natin that we are created to be relational in a, tawag dito, loyal way. Alam niyo po, ang isa sa controversial dito sa Pilipinas ay yung idolatry. Because God is a jealous God and He does not share His glory to anyone. Kaya nga po, kahit yung magkaroon ka lang ng imahe o gumawa ka lang ng imahe, ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat gusto po niya loyal tayo sa Kanya at siya sa atin. And that is why, even in marriage, no, like katulad ngayon sa ating modern day setup, talagang monogamy po ang ating sinusunod. And infidelity is something that even the society does not condone, no? Na hindi po natin tinatanggap ang magkaroon pa ng more than one. And we only recognize that marriage is between one woman and one man for all of our life, in all of our life. And of course, number 5, our likeness to God is also in the physical aspect in which our bodies reflect something of God's character. Kung makikita natin, wala namang physical na anyo ang Panginoon, pero nung ang Diyos ay nagkatabang tao in the person of Jesus Christ, we have perceived Him to be a being, a supernatural being, a divine being with human attributes, no? Nagigrieve, natutuwa, nagmamahal. So yun po yung imahe na nais ko pong ipaliwanag sa inyo. 1.3, and from God's decree came the reality of man's creation. According to His image, God created man, male and female. So makikita po natin na hindi po aksidente, mga kapatid, na ikaw ay babae at ako ay babae at ikaw ay lalaki. Ito po ay dinikri. Ito po ay dinesisyonan ng Diyos na magiging babae tayo, na magiging lalaki ka. And altering that plan and decree is something that is a rebellion and against the supernatural plan of God for your life. Meron pa po akong ibang message na i-devote for that, but let me just say that categorically for now, no? For the purpose of for the brevity of our message. Number 2, the Holy Spirit is generally pictured as giving life to man. Last week, nabanggit ko na po ito sa inyo, but let me just make it a little bit specific and detailed this time. 2.1, man became a living person when the Holy Spirit breathed life upon him. So nandito na yung model ng human being na kikreate ni God, and then nagsimula po siyang naging living person when the Holy Spirit breathed life upon him. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, ang ating hininga ay hiram lang sa Diyos.
Genesis 2 verse 7, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living person. So that's what another thing that we can appreciate with the Holy Spirit, no? When He decreed, mabubuhay ka, magiging tao ka, at gagawin kitang di lang tao, kundi buhay na tao, living person. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hininga niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. 2.2, man became a living person when the Holy Spirit breathed life upon him and is ever present before him. Psalm 139 verse 7, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take up the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will take hold of me. Ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, paano ba ako makakaiwas sa inyong spirito? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Mga kapatid, you know that the Holy Spirit is ever present before us, but even then, we need to acknowledge Him. We need to welcome Him. We need to invite Him into our lives. And that will only be possible if we believe in the Lord Jesus Christ. Package po yan. You know, when I was in the Middle East and I visited my husband, ay talagang namangha po ko. Sobrang karangyaan ang nakita ko. And that was also biblical. If you remember, during the time that Abraham was sending Ishmael away from his son Isaac, because Isaac is the son of the promise, so he's not supposed to have a share with the son of that woman Hagar. At nagdalawang isip po si Abraham kasi anak pa rin niya yon. You know what God had promised? I will also bless him and will also make him into a great nation. Referring to Ishmael, and to this day, that promise was certain to have come to place. Nakita ko po dun yung Ishmaelite blessing, grabe po, ang yaman po ng Qatar. During the time of the COVID, isa po ang Qatar na wala pong record ng Pilipinong nagutom because the Emir took care of all of them. My husband has an employee po na stage 4 cancer. At the moment, ni 5, wala pong nilalabas because the government takes care of him. Ganyan po ka-generous, ganyan kayaman. Nakita ko po yung Ishmaelite blessing. Grabe, grabe po talaga. Nagpupunta po ako sa mall, maniwala kayo, nakaka-10K ako sa laki ng mall. 10K na steps, doon po ako nagwo-walking. Kala nyo ako na 10K. 10K na steps, doon po ako nag-exercise. And then, nakita ko, karamihan po nung nasa shops, mga Pilipino. Pero wala pong namimili. Pero may tinda. Ang gaganda po ng mga tinda. So minsan nagtataka ako, sabi ko, sabi ko, paano kayo nabubuhay? Ay, paano nagtatrive o nagsusurvive yung business? Wala akong talagang pumupunta. I noticed, ako lang yung kanyang naging customer, window shopping lang ako. And then you know what they answer? Hindi naman po kasi naghanap buhay yung amo ko, gusto lang mo niya magtindahan. Bored. Oh, bakit? Kasi meron silang allowance from the oil and gas. Wala silang tax. Imagine niyo yan. Tapos, atin-atin na lang to
Pero online kasi ito, Tagalogin ko na lang. Alam mo kami sa pamilya, pag meron kaming ayaw ipaalam dun sa mga younger generation, nangangapampangan po kami. No? Makaninin eh. Ano nga ba sasabihin ko? Secret. Oh, secret. Yung na kumikita pa sila kasi doon, yung mga gustong mag-business, ginagamit lang pangalan nila on paper. Tapos binabayaran sila buwan-buwan ng retainer's fee, parang abogado. Ganun po sila kayaman, di nila problema. But, you know what? It was empty because the Spirit was not there. Nakita ko po yung paligid, punong-puno po ng karangyaan, pero wala po ang presensya ng Diyos. Joy was absent. It was just merely a filling up of one level of happiness until the next happiness. Yung kanilang saya ay napakabaw po. Walang joy. And I realized why. Because Jesus Christ was not welcome. And because Jesus Christ was not welcome or is not welcome, hindi rin po pumupunta ang banal na Espiritu. So that is our precaution po in treating the Holy Spirit. Kung titingnan natin siya, para siyang unassuming, and He is unassuming. He won't come until He is welcomed, and He won't come until He is acknowledged. He will be ever before you, but will just act like a silent listener, a silent visitor that is waiting to be related to be acknowledged, to be asked, and to be welcomed in our life. 2.3, man became a living person when the Holy Spirit breathed life upon him and is ever present before him and convicting him of sin and righteousness. Isa po sa trabaho ng Holy Spirit o role ng Holy Spirit when God created us at tayo po ay napahiwalay sa tao, ay yung i-convict po niya tayo sa kasalanan natin. That is why many of you would ask, ano yung unpardonable sin na sinabi ni Jesus Christ in the scripture? Are you aware of that? Sabi ni Jesus, every sin against God can be forgiven, but the sin against the Holy Spirit is unpardonable. Alam niyo po ba kung bakit? Because of that role of the Holy Spirit to convict people of sin. Yun po yun, directly related doon. Kasi nga po, the Lord Jesus Christ had uttered those statements when the religious leaders had witnessed Him na nagpapalayas ng demonyo. At sabi ng mga religious leaders, kaya mo napalayas yan dahil sa mas malakas na demonyo. Sabi niya, biro mo, kinukonvict na tayo ng Holy Spirit. Di ba pag nakakita tayo ng grabing signs and wonder, nakukonvict tayo, no? Bigla tayong nananampalataya sa Diyos. Pero yun, nakita na nila yung fullness, yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. And sabi nila, ay galing sa demonyo yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, alam nyo, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Pero once you refuse, once you reject the role of the Holy Spirit to convict you of your sin, then your sin becomes unpardonable. May natututunan? Meron po ba? Yes, oo. John 16 verse 7, but I tell you the truth, it is to your advantage that I'm leaving, for if I do not leave, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And in verse 8, and when he comes, what will he do? Will convict the world regarding sin and righteousness and judgment. Regarding sin, because they do not believe in me. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo
sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Mga kapatid, if you are here right now and if you are a Christian, meaning you accepted Jesus not only as Savior, but as well as Lord or Master of your life, you have to credit the Holy Spirit for that. Sapagkat hindi po natin na-conceive o nabigyan ng pagkakataon si Jesus na pumasok sa ating buhay without that convincing and convicting role of the Holy Spirit na tanggapin si Jesus. Amen? And therefore, even me, I would like to thank the power, the role of the Holy Spirit to have convicted me para nang sa gayon ay nakilala ko ang sarili ko na talagang kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng kapatawaran at kailangan ko ng Diyos sa aking buhay. And number 3, God the Holy Spirit likewise was part of the decree to entrust the earth to man. We know about the story of the creation of Adam and consequently of Eve and all the rest of the people who populated the world in the ancient times. 3.1, to govern God's creation. Kung makikita po ninyo, after Adam has been created, sabi rito sa verse 28, chapter 1 of Genesis, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. That is why governance was given to us, not only over God's creation of the nature, but also of other animals that He created before creating man. And of course, 3.2, God also gave us the role to tend to God's creation. To tend, para pagyamanin, pangalagaan. Genesis 2 verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to, ano daw po? Cultivate it and tend it. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. And 3.3, the Holy Spirit likewise endowed natural abilities to man to serve Him. Alam nyo, very interesting mga kapatid, we are aware of the gifts of the Holy Spirit, tama? But it is more imputed or applied to the spiritual realm, no, spiritual gift. But in the Old Testament, makikita natin that even then, the Holy Spirit had already been giving gifts. Not only spiritual gift, but natural gift. Ano po yung natural? Yung hindi artificial? Natural. No? Yung mga kakayahan natin na natural. Ano ba yung mga kakayahan natin natural? Kakayahan nating magtrabaho. Di ba? Ano pa? Kumanta, sumayaw, alam niyo yung mga ganon, ano? Hindi man magaling, pero lahat ng tao rito marunong kumanta, tama? Marunong sumayaw, tama? Oo, marunong tumakbo, marunong magtrabaho, tama? Marunong mag-isip. O, yun yung mga natural abilities ng tao. Sabi po very interestingly, pakinggan po natin to, at sabay-sabay po natin basahin kasi ang ganda po, no? Exodo 31, verse 1 to 2, sabayan niyo po ako, sinabi ng Panginoon kay Moses, pinili ko si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Huda. Ano ang katangian? Pinuspos ko siya ng aking spirito para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto,
pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling mga bato, sa paglililok ng kahoy, at lahat ng klase na gawang kamay. Pinili ko rin si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan para tumulong kay Bezalel. Binigyan ko rin siya ng kakayahan sa anumang gawain para magawa nilang lahat ng iniutos kong gawin mo. Ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, at ang takip nito at ang lahat ng kagamitan sa tolda, ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pagsusunugan ng mga handog na sinusunog at lahat ng mga kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang banal at magandang damit ni Aaron at mga anak niya na isusot nila kapag naglilingkod sila bilang lingkod. So makikita natin mga kapatid, natural abilities. Kasama po yung pananahimo, madam. Kasama yan. The Holy Spirit is the author of that. Yung mga mason, may mason po ba ito? Hindi yung masonry, ano? Yung sa mga bato. Oo, salamat sa Holy Spirit sa talent nyo. Sino po rito mga karpintero? Sino po rito mga interior designer? Sino po rito yung mga inventor? Mga, ang tawag dito, mekaniko. Yung palang mga talent na yan, galing sa Holy Spirit. Hindi siya spiritual, natural talent. And yet, meron tayong choice kung gamitin natin sa kabutihan o sa kasamaan. Diba? Yung pagiging locksmith, o huwag kayong magbubukas ng bahay ng may bahay. Kasi talent siya, no? In conclusion, God the Holy Spirit in perfect unity with God the Son, concurred with God the Father, and in the fullness of His divine and creative authority, had decreed the creation of man, making him a living person with natural abilities that can be both useful in pursuing a vocation or serving my congregation. So, kung ano man po ang trabaho niyo mga kapatid, alam niyo po, as we respond to this message, magle-level up po yung ating appreciation and recognition, yung pagkilala po natin o yung pag-acknowledge natin sa banal na Espiritu for having decreed your life. Kasama po siyang nag-approve na mabuhay tayo sa mundong ito. Together with the Father, the Son, in the person of our Lord Jesus Christ, no? And of course, number 2, thank you, Holy Spirit, for giving me natural abilities to pursue a vocation or serve my congregation. So it is time, tingnan po natin na ating mga buhay, wala hong tao na walang kwenta. Lahat po ng tao may kwenta sapagkat nung tayo po ay dinikri ng Diyos, dinesisyonan ng Diyos na mabuhay, package po na binigyan niya tayo ng mga kakayahan. Ano lamang po ang trabaho natin? I-enhance yung kakayahan na yan. Kaya nagpapasalamat po ako, may test na ngayon na dito sa Pilipinas, na kung saan ini-enhance po yung ating mga kakayahan nang sa gayon ay maging kapaki-pakinabang po sa atin buhay at magiging magagamit natin sa paglilingkod. Kung titignan niyo pong paligid natin mga kapatid, lahat po ng nandito ay work, labor, galing po sa mga kapatiran natin na pinili pong gamitin ang kanilang mga natural abilities para po pagyamanin ng ating worship hall. Di po ba? At maraming salamat po sa Diyos sa buhay nila. I will live my life worthy of the care and importance that God had given me. Yun po ang dahilan kung bakit lagi ko sinasabi sa inyo na ingatan natin ang katawan natin. O hindi mo naman talaga bawal uminom ng alak, pero nagiging kasi yan, no? Addiction, pag hindi po natin napigilan. At ito po ay maring magdulot ng pagkasira ng ating katawan. Mga kapatid, binigyan po tayo na napakagandang body ng Panginoon. Ingatan naman natin. Binigyan niya tayo ng mga talento. Gamitin naman natin. Hindi lamang po para sa sarili natin, kundi i-extend po natin ito para i-bless ang ating kapwa. At gayon din po ang ating iglesia. And I will live my life worthy of the care and importance that God had given me. Mahalaga ka sa Panginoon Diyos. At kaya kanya binigyan ng talento dahil naniniwala siya sa iyo.
He believes in you. God believes in you. The Holy Spirit believes in you. And thank you so much, Holy Spirit, Lord, for having decreed my life together with God the Father and God the Son in the person of our Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for giving me natural abilities to pursue a vocation or serve my congregation. Thank you, Holy Spirit. I will live my life worthy of the care and importance that God had given me. And thank you, Holy Spirit. I will live my life responsibly towards God's creation and trusted over my stewardship and governance. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung ating environmental problem, it's really man's irresponsibility. No? Kaya even in our own bakuran, kung pwede po tayo magtanim ng mga laga, ng hayop, it's all part of our abilities na binigay ng Diyos para pangalagaan ang kanyang creation. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you and we bless you for having learned so much from your word on how not only together with us, God the Son and God the Holy Spirit, you have decreed, Lord, dinesisyonan mo kaming mabuhay. Pinasya mo, Panginoon, pinlano mo na kami dalhin sa mundong ito. And we did not come in this world empty-handed, ika nga, sapagkat kasama po ng aming pagkatao, yung mga natural abilities na binigay mo sa amin, yung mga kakayahan po na pwede po namin gamitin para kami ay magpursu ng isang vocation, ng trabaho, na magiging kapakipakinabang, hindi lamang po sa amin, kundi sa aming kapwa, and to this faith family that we are serving. Lord, thank you so much, Lord. Tunay na napakabuti mo sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Lord, Holy Spirit, we thank you, Lord, and we bless you in Jesus' name to the glory of our Father in heaven. Amen. Tayo po'y tumayo. Let's worship the Lord. And once more, let us worship Him with all our might, with all our soul, and with all our strength, and sing to Him His faithfulness. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng aking pagkukulang, biyaya ay patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan,
ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Taas po natin ating kamay. At tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoong Diyos. Let us lift up our hands to heaven and receive the benediction of the Lord. The Lord bless you and keep you and be gracious upon you. The Lord make His face to shine on you and give you peace, both now and forevermore. And all of God's blessed people, loved people, created people will say, Amen, Amen, and Amen. God bless you.